Bakit kaya hindi pinapansin ni Madam Native Filipina ang kwento ko? Ayaw niya siguro sa kwento ko. Sayang, may part 2 pa naman sana. Kaya lang, hindi naman niya ako pinansin. Grabe naman to si Madam. Ang dami kasing stories mga Madam. So that's why hindi ko po kaagad mababasa yung kwento. Pero ito na nga, napakahaba ng kwento ni Madam. Pero grabe talagang napakaganda ng kwento ni Sender. So babasahin ko na. Dear Madam Native Filipina, na-inspire po ako na mag-share ng kwento ko. Salamat po pala sa mga kwento ng buhay na sinishare nyo at ang mga kwentong binabasa mo na napupulutan ng aral ng ating mga kababayan. Kontento talaga ako sa mga advices o payo mo sa mga kababayan natin. Ang galing mo talagang magpayo. Last year, August 2023, ay nagkakilala kami ng husband kong Afam. Bale, 1 taon na ngayon. Pero bago kami nagkakilala ay ikukwento ko muna ang past life ko. Isa po pala akong elementary teacher sa aming city, pero pakihide na lang ng aking identity Madam kasi mahiyain po ako. Ang napangasawa ko po ay kaklase ko sa college noong parehas kaming kumuha ng kursong edukasyon sa kolehiyo. Nakasal po kami kaagad pagka-graduate at nagkaanak kami noong 23 years old po ako at siya naman ay 27. So this story Madam started way back 1996. Madam, noon ang pangarap ko ay tahimik at masayang buhay. Ang buong akala ko dahil pumili ako ng anak ng pastor na mapapangasawa na isang Christian ay magiging maayos din ang buhay namin. Pero nagkamali pala ako. Kasi naging mabisyo ang Filipino husband ko. Mahilig siya sa kasayahan. May iba't ibang bisyo, inom, barkada, at paminsan-minsan nanliligaw ng mga babae. Mahilig kasi siyang umawit, nagigitara at tumugtog ng organ sa mga banda, kaya kahit naging teacher na rin siya, ay hindi naging maayos ang trabaho niya dahil panay absent po siya sa trabaho sa pagtutugtog ng banda. Nagpupuyat at laging lasing, kaya napapabayaan na niya kami pati na ang trabaho niya. Kaya lumaki ang mga anak ko na ako lang palagi ang tumatayong magulang na nag-aalaga sa kanila, para siyang binata kung umasta sa aming buhay. Away bati rin kami, kapos sa pera dahil kahit 2 kaming may trabaho, 5 ang anak namin. Maraming ginagastusan dahil naiiwan ko ang mga anak ko sa mga yaya at nasa malayong interior barangay ako na paaralan nagtuturo at ganoon din ang husband ko. So in short, hindi ako naging masaya sa una kong asawa. Puro stress lang ang inabot ko at napakahilig din niya. Kaya naman nakalima kami ng anak. And then, nagpalaygit na lang talaga ako Madam kasi pagod na akong mag-alagang mag-isa ng mga anak ko. At naging battered wife din ako pati ang mga anak ko kasi sinasaktan din niya. Kung gaano kamabisyo ang husband ko ay opposite naman kami. Dahil sa bahay ako ay puro lang trabaho at alaga ng mga bata. Work at bahay lang ako at nagsisimba din. Salamat sa Diyos, si God talaga ang tumutulong sa akin kaya nalampasan ko ang mga paghihirap kong yon. Dumating ang punto na naghiwalay kami Madam dahil tumigil siya sa pagtatrabaho, dahil nagkasakit siya. Siguro sa palaging pagpupuyat at inuman, kaya humina ang kanyang resistensya. Naoperahan siya. Ang ama niya at ang isa naming anak ang nag-aalaga sa kanya dahil nasa karatig na syudad siya na confine at ako naman ay nasa trabaho at nag-aalaga ng mga anak. Kahit gumaling na siya ay hindi pa rin siya umayos sa buhay niya, pati sa trabaho, hanggang sa nagka-depresyon na siya. Dahil kahit ayaw na niyang magturo sa malayong barangay ay doon pa rin siya nagtuturo. Hindi kasi granted ang kanyang request for transfer kahit 14 years na siya sa serbisyo kasi hindi maganda ang kanyang performance as a teacher. Kaya naman nag-resign na lang siya. Ako naman ay na-assign na sa aming syudad sa Central School. Pero Madam, bago po siya namatay, nagkahiwalay kami ng 1.5 year dahil tumira siya sa kanyang mga magulang sa Karatig City. At kahit gusto niyang magkabalikan kami ay ayaw ko na talaga sa kanya dahil puro hirap ang dinanas ko. Pero nang dahil binago siya ng Diyos ay nagkabati kami at nagkabalikan. Naging happy family ulit. Pero halos 3 buwan lang ang nakalipas ay nawala din siya dahil sa aksidente. Binawian siya ng buhay kaya 8 years na po akong tumatayong magulang sa mga anak ko. That was year 2015 nung siya ay pumanaw dahil sa car accident. Sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga kapatid ko, pati na mga magulang ng asawa ko, pati brother and sister-in-laws, ay nakayanan kong mapalaki ng maayos ang 5 mga anak ko. Natakot din akong mag-asawang muli dahil sa halos na-trauma ako sa mga pinagdaanan ko sa una kong asawa. So fast forward, nagkasundo kami noon ng mga anak ko na hindi na ako pwedeng mag-asawa dahil ayaw na nila. Sabi ng mga anak ko na kapag nag-asawa ako ay hindi na sila mag-aaral, magnonobya na lang daw sila at mag-aasawa. Kasi pinagbawalan ko rin sila na makipagrelasyon ng maaga kasi nasa high school pa lang sila. Ang bunso ko ay grade 3,
And then grade 7, grade 8, grade 9, at ang panganay ko naman ay nasa college na. Sinabihan ko po sila na mag-focus muna sa mga pag-aaral nila. Kaya naman binablock nila noon kapag may nagchat-chat sa akin na mga afam. At nagagalit ang mga anak ko noon dahil ayaw talaga nila na may makachat ako. So last year lang madam, year 2023, palihim na akong nagre-reply sa mga nagme-message sa akin sa Facebook. Kasi malalaki na ang mga anak ko. 3 na at nakagraduate na ng college yung isa. Ang 2 ay may trabaho na. Ang isa ay nag-a-apply pa lang ng trabaho. Ang isa ay nasa college pa at ang bunso naman ay grade 11 na. Pero puro mga single pa rin silang lahat. Minsan nakakaramdam na rin ako kasi na malungkot ang buhay kong mag-isa. Minsan wala akong makausap at naisip kong wala akong makakasama pagtanda. May sarili na kasing mga lakad ang mga anak ko kahit close sila sa akin noong inaalagaan ko pa sila. Ngayon mag-isa na lang ako kasi may sarili na silang mundo. Hindi na nila ako halos kailangan dahil malalaki na sila. Kaya kapag nahihirapan ako minsan sa trabaho ko, ay wala akong makausap or mahingan man lang ng tulong kung nai-stress ako sa trabaho. Kaya naisipan ko na lang na mag-afam para lang may makausap ako. So yun na nga madam, yung mga katrabaho ko ay nag-uudyok sa akin na mag-afam daw. Sa una ayaw ng mga anak ko kasi mga scammers daw ang mga nakaka-chat ko sa Facebook. Ang iba, pinapadalhan ako ng package. Mabuti na lang at nakikinig ako sa mga nagsasabi sa akin na mga scammer yon, kaya hindi ko na itinutuloy. Meron ding mga poser. Hanggang naawa na ang panganay ko at nag-download siya ng dating site. Pero bastos naman ang mga nakachat ko, kaya hindi ko na rin tinuloy. Hanggang may isang co-teacher ako na nagsabing Filipino Cupid daw ang i-download ko. Hanggang natuto na ako madam ng mag-subscribe. Hindi talaga kasi ako marunong sa modern technologies. Nakachamba lang na nakapasok ako sa Filipino Cupid. Siguro it's God's will talaga. Nang nasa Filipino Cupid na ako madam, ang qualities talaga na hinahanap ko ay isang Christian na kagaya namin na born again. Ang daming mga Hindu, Islam, ang mga nagme-message. Ang iba Catholic pero ayaw ko. Kasi ang pinipili ko yung totoong Christian talaga. Kaya may mga naging kaibigan na kong afam. 4 po sila. Mayroong mas bata pa sa akin na nagme-message pero magalang ko namang nire-replyan na ayaw ko. Kasi nga mas bata. Sinabihan ko na lang na maghanap na lang ng iba. At sa 4 kong afam friend ay mga totoo talaga sila, hindi mga scammer. Nakakausap ko din sila sa video calls. 1 buwan na po ako sa Filipino Cupid madam at pinagtsatsagaan ko talaga ang mag-message. Dahil ako pa nga ang unang nag-message na naging husband ko ngayon. Kaya niya ako napansin. At ako pa nga ang nagyaya sa kanya na mag-WhatsApp na kami para makapag-video call. May natutunan kasi ako sa mga nauna kong kachat. Kaya naman ako na ang nagyaya. 2 linggo pa lang kaming magka-chat at magka-video call madam nitong aking afam. 50 years old ako noon at siya naman ay 61 years old, isang Amerikano from Texas, USA. May iba pa ako noon na mga nakakausap, 3 afam, pero friends lang kami. Si afam American from Texas lang talaga ang naging interesado sa akin. Yung 2 daw naming video call ay yun na daw ang time na nasiguro niya na iba ako sa lahat ng mga Filipinang nakakausap niya sa Filipino Cupid. Kasi yung iba mas bata pa, nasa 20s pa ang edad. At mga agresibo daw. Nagpapakita daw agad ng mga katawan at nanghihingi ng pera. Pareho pala kaming bago sa Filipino Cupid at that time. Pero salamat talaga sa Filipino Cupid dating site kasi nga ito ang tumulong sa akin para aking matagpuan ang aking true love. Madam, sobrang kaba ko nung una naming pag-uusap sa video call sa WhatsApp. Pero salamat at sa 2nd pagkakataong video call namin ay nakatulong ito upang magustuhan niya ako. Ang sabi din kasi ng co-teacher ko na kapag may nanligaw sa iyong afam, huwag ka nang magpakipot. Yes ka agad. Kaya tinanggap ko na siya kaagad madam, pero siya ang unang nag-I love you. Isa pala siyang kalbo, mabait siya, God-fearing, faithful, at tunay kung magmahal. Totoo nga talagang nasa kalbo ang true love. Divorce pala siya, nakatatlo na din siyang asawa, puro mga American. May 5 din siyang mga anak. Isa po siyang marine soldier, pero nag-resign siya dahil daw nawalan siya ng gana. Na magpatuloy dahil sa nag-cheat na daw ang kanyang unang naging asawa habang nasa ibang bansa siya naka-assign. 30 years na po siya sa kanyang trabaho noon. Mechanic siya, pero ngayon service manager na. At part-time college teacher din siya. Sa una, nagtataka siya, bakit daw tinatakpan ko ang bibig ko kapag tumatawa. Kasi madam, naka-jacket lang ang ngipin ko at kailangan pang ayusin. Pero kahit nagtataka siya, ay hindi niya sinabi sa akin. Huli na niya ang sinabi nung nagpatulong na ako sa kanya na ipaayos ang mga ngipin ko. Tsaka niya lang naisip ang sagot nung makita niya ang ngipin ko. At ang sabi niya, madam, ang ganda daw ng ngiti ko. Nag-offer kasi siya na siya na lang ang magbabayad ng wifi namin. Kasi yung anak ko na nagtatrabaho na, yun ang nagbabayad ng wifi. Tapos sinabi niya na madidelay daw ang kanyang sahod.
Kaya baka daw maputulan kami ng wifi pansamantala. Kaya sinabi ko na yun sa kanya, madam. At nag-volunteer naman po si Afam na magbayad ng aming wifi. Kaya sinabi ko na lang din na magpatulong akong ipaayos ang aking ngipin. And fast forward, nagpadala naman siya. Hindi naman kasi stable ang income ko, madam, kasi marami akong loan sa pagpapaaral ko sa 5 kong mga anak. Mahirap kasi talaga ang aking pinagdaanan bilang isang single mom. Kaya naman lubos niya akong hinangaan. Kasi napag-aral ko daw mag-isa ang mga anak ko kahit ako ay single mom. At maayos ko rin daw napalaki ang mga anak ko kahit wala akong asawa. Kasi kung iba daw yon, mag-aasawa ka agad kasi mahirap magpalaki ng mga anak kung mag-isa ka lang. Humanga siya sa akin kasi siya nga raw nahirapan na mapagtapos ang kanyang 5 anak. Malalaki na rin ang mga anak niya at puro may trabaho na. 4 na lang ang kanyang mga anak na buhay. 2 po ay may asawa na at ang 2 naman ay single pa. Nag-passed away na kasi ang isa niyang anak na eldest na babae kasi nagkasakit raw. Close sa kanya ang kanyang mga anak pero separate sila ng bahay. Bumibisita lang sa kanya ang mga anak niya kapag Saturday or Sunday. Matulungin din siya sa kanyang mga anak at mga magulang. Ang kanyang mga ex-wife ay may mga asawa niya. Kaya gusto ng kanyang mga anak na makapag-asawa na rin siya. Kaya mga anak niya pa mismo ang nag-install ng dating site sa phone niya. Masaya ako dahil tinanggap ako ng mga pamilya niya. Ipinakilala niya na ako sa mga magulang, mga anak, kapatid, best friend at pati na ang kanyang mga katrabaho. Nagkakilala kami sa Filipino Cupid noong August 2023. Naging official po kaming magkarelasyon noong September 2023. And then nag-propose siya ng kasal by October. Bumisita po siya ng Pilipinas first time, madam, noong December 28, 2023. And finally, madam, naikasal kami noong January 15, 2024. At umuwi siya ng Texas, USA nito lang January 20, 2024. Bali, 22 days po siyang namalagi dito sa Pilipinas kasama ko. Nag-aaway din po kami pero naayos din naman kaagad. Hindi nagtatagal at nagbabati din. Ang una naming pinag-awayan noon ay hindi kami nagkasundo sa tsuktsakan. Patay. Noong hindi pa kasi siya nakapunta ng Pilipinas, ang sabi niya kasi, madam, ay tsuktsakan kaagad pagdating niya. Ang sagot ko naman ay pagkatapos na lang ng kasal. Sa una, madam, ay okay lang sa kanya. Pero nagbago ang isip niya nung malaman niyang after 10 days pa ang kasal namin. Mula ng pagkadating niya. Kasi maghihintay pa kami ng marriage license. Kaya nagalit siya. Sabi niya, magpapakasal din naman daw kami. Takot kasi ako, madam, na magkasala. Makipagtsuktsakan ng hindi kasal. Dahil kasalanan yon sa aming paniniwala sa Diyos. Kaya ayaw ko sa una. Pero dahil sabi niya na kinasal na kami ng Diyos, dahil nagdasal kami pareho habang nag-uusap sa video call at nag-exchange vows na rin kami habang nagdarasal, sabi niya, kinakasal na daw kami sa Espiritu dahil direkta kaming nakipag-usap sa Diyos. Kaya sabi niya, mauunawaan na daw kami ng Diyos na magsama habang naghihintay sa aming kasal. At naawa naman ako kasi napakalayo ng kanyang biyahe at gumastos na din siya para sa aming church wedding. Binilhan pa niya ako ng engagement ring at wedding ring at 2 necklace na worth 400,000 bilang pasalubong niya sa akin. So ayun, pumayag na rin ako sa tsuktsakan para walang away. Pero ikakasal na kasi kami noon. Naghihintay na lang sa araw ng kasal. Payag naman din ang mga anak ko. Naiintindihan naman nila ang sitwasyon. Naging kaibigan kasi ni Afam ang mga anak ko, lalo na yung eldest son ko. Nagpaalam kasi siya sa eldest son ko na pakakasalan daw naman niya ako pagdating sa Pilipinas. Nagpasalamat po talaga ako sa God, madam, at sa aking Afam kasi talagang faithful siya sa akin. Kahit hindi ko sinabi ay kusa siyang umalis sa dating site namin nung naging official kaming magkarelasyon. Nalaman ko, madam, na seryoso na siya sa akin noong fiancé ko na siya. Nag-login ako ulit sa Filipino Cupid habang tulog siya at nag-reply ako sa 3 ko pang mga Afam friends. Nakita ko doon na wala na talaga siya sa dating site kaya nag-goodbye na rin ako sa 3 ko pang friend na Afam at nag-leave na rin ako sa dating site na yon. Madam, part 2 na lang po ang kasunod ng aking kwento tungkol ito sa aming pagkikita sa airport. Abangan na lang po, madam, ang susunod kong kwento sa part 2. Napapamagatan kong tsuktsakan na. O ayan, madam, ha? Magtatampo ka pa rin ba? Binasa ko na yung kwento mo, ang haba pero napakaganda. Maraming salamat, madam, dahil sa effort mong magsulat ng iyong napakahabang kwento at sure naman ako na maraming aral ang mapupulot ang ating mga tagapakinig dito. So mga madamdamin, pakishare naman po ng kwento ni Sender kung nakarelate kayo or na-inspire kayo sa kwento niya. Maraming salamat po. Abangan natin ang kanyang part 2.